Si XRP, isa sa mga pinaka-inaabangang cryptocurrencies, ay muling pinag-uusapan dahil sa kontrobersyal na pahayag ng isang market analyst. Ayon po kay Egrag, kung hindi maaabot ni XRP ang 40 times increase sa cycle na ito, maaring may manipulasyon sa market. Pero bakit 40 times ang sinasabing baseline target? At ano ang basihan ng ganitong matapang na prediction? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay bakit hindi po kasi nag-perform si XRP noong huling bull cycle? Noong nakaraang market cycle ay umabot lamang si XRP sa presyong $1.96. Malayo po sa all-time high nitong $3.3. Ayon po kay Egrag, ito ay dulot ng malalaking balakid gaya po ng SEC lawsuit laban kay Ripple. Ang isyong ito ay nagdulot po ng malaking epekto. Una ay ang sell-off. Maraming investors ang nagbenta ng kanilang XRP dahil sa takot na maipit sa legal battle. Pangalawa ay ang delisting. Tinanggal si XRP mula sa ilang major exchanges lalo na sa US at Canada kaya nabawasan ang liquidity nito. Dahil dito, sa panahong maraming cryptos ang nagtala ng historic gains, si XRP ay tila naiwan sa gilid. Gayunpaman ay matapos ang paborableng ruling ni Judge Analisa Torres noong July 2023, nagkaroon po ng malinaw na direksyon ang regulatory status ni XRP. Ayon sa desisyon, si XRP ay hindi isang security, kaya mas maluwag na ang galaw nito sa market ngayon. Paano naman po nabuo ang prediction na 40 times increase? Ayon po kay Egrag, ang regulatory clarity ay magbibigay daan upang maabot ni XRP ang potensyal nito. Ginamit niya ang tinatawag na cycle low bilang panimulang basihan sa pag-estima ng target price. Sa kasong ito, ang cycle low ni XRP ay nasa 0.28. Kung 40 times ang increase, ang presyo ni XRP ay aabot sa humigit kumulang $11. Kung hahabulin naman si Ethereum, sa huling cycle nito, si Ethereum ay tataas ng 58 times. Kung ganito rin ang mangyari kay XRP, ay maaring umabot po ito sa $16. Ayan. Kung susundan naman si Bitcoin, ay sa 21 times na pagtaas ni Bitcoin noong nakaraang cycle, si XRP ay posibleng umabot naman sa $5.88. Bagamat may mas mababang target tulad ng Bitcoin multiplier, iginigiit ni Egrag na si XRP ay nasa mas magandang position ngayon dahil sa regulatory certainty nito. Para sa kanya, anumang mas mababa sa 40 times ay posibleng manipulation. Possible bang malampasan ang 40 times na ceiling? Sa kabila ng konserbatibong estimate na 40 times, binuksan din ni Egrag ang posibilidad na malampasan ito. Yan, 50 times gain, posibleng umabot sa XRP sa $14. 96 times na gain sa ganitong senaryo, maaaring pumalo po si XRP sa presyong $27. Bagamat hindi po ito tiyak, sinabi niyang nasa realm of possibility ito kung magiging pabor ang market conditions. Sa kasalukuyan, makikita na ang mga sinyalis ng pag-angat sa loob ng 24 oras, tumaas sa XRP ng 19% at umabot po sa presyong 0.8329. Ginagawa itong top gainer sa top 100 crypto assets. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito kay XRP. Ang ganitong prediction po ay isang malaking bagay, kaya meron po tayong tatlong mga bagay dito na dapat po nating tandaan. Unang-una ay ang investment opportunity. Yan, ang $11 o higit pa ay malaking potential gain po ito kung bumili ka po sa mababang presyo. Yan, gayon pa man ay mahalaga ang tamang timing at pag-monitor sa market trends.
Pangalawa ay ang risk management. Dahil ang crypto market ay volatile, kailangan po nating magtakda ng stop loss points at huwag maglagay ng pera na hindi po natin kayang mawala. At pangatlo ay ang diversification. Huwag pong ilagay ang lahat-lahat dito kay XRP. Bagamat promising po ang prediction, mas maigi pa rin ang diversified portfolio upang maibsan ang risk. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang 40 times na target para kay XRP ay mukhang matapang, pero may basehan naman po ito, lalo na kung ikukonsidera ang regulatory clarity at historical performance. Gayunpaman, dapat po nating tandaan na ang mga prediction ay hindi po garantiya. Ang tamang mindset po ay hope for the best but prepare for the worst. Sa uli, bilang mga Pinoy crypto traders at investors, mahalagang manatiling informed, magplano po ng maayos at mag-ingat sa mga hype. Kung tama po ang galaw ng market, maaaring isa si XRP sa pinakamalaking kwento ng tagumpay sa crypto industry ngayong cycle na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.